sa kaliwa na! Masisipagitan na! Sir, the platoon is ready for inspection, sir. Carry on. Harap sa likod na! Gentlemen, ang pinasok nyo ay kampo ng mababangis na demonyo. Sa madalit salita, hindi paraiso, kundi impyerno. Lahat ng ipag-uutos ko, susundin, maliman o tama. As training officers, we are allowed to a 10% casualty. So you either die in training or you quit training. Understand? Sir! Yes, sir! Understand? Sir! Yes, sir! Recruit, here. Sir! Ano pangalan mo? Sir, Recruit de la Rosa, sir. Handa mong matay o magpapatay? Yes, sir! Subukan natin. Matalo! Sir, subukan mo ang tibay ng dibdib dito. Hindi ko kaya, sir! Halika baba! Sir, ayaw eh. Ayaw ba? On your belly. Sarge! Sir! Ipakain sa uod dyan. Yes, sir! Oh, kung sino sa inyo gusto mag-quit, mag-quit na. Sino sa inyo? Sir, ako, sir! Sir, ako! Okay, go! Aray! Sir, dahan-dahan naman! Gago! Yan ang papel mo! Sakit eh!
Naku, kumusta ng baby ko? Hindi ka sa mami. Oh, Tomas, ano ba yung ginagawa mo? Eto, nag-iimpake. Nag-iimpake? Bakit? Saan ka na naman pupunta? May order ng headquarters Padadala ako sa Cotabato. Ano ka ba naman, Tomas? Abay, kadarating mo lang ah. Halos 1 taong ka na destino sa Baler, Quezon. Iisang linggo ka pa lang dito sa amin. Tapos aalis ka na naman. Tomas, wala ka na bang panahon sa akin? Sa amin ng mga anak mo? Wala tayong magagawa. Yan ang trabaho ko Alam mo ba, maswerte ka at nagkaroon ka ng martir na asawa. Dahil kung naiba lang, baka sa ngayon ay meron ka ng korona sa ulo. Tingin ko sa'yo, mas mahalaga pa sa'yo ang paglilingkod mo sa bayan Mas importante pa sa'yo ang mga medalyang matatanggap mo kesa sa amin ng mga anak mo. Kung kailangan ka ng bayan, mas kailangan ka namin. At ang mga medalyang yan, may papakain mo ba yan sa amin? Gusto mo bang dumating ang araw na hindi ka nakilala ng mga anak mo? Alam mo ba kung anong nararamdaman ko sa tuwing aalis ka? Palagi na lang na nasa dibdib ko ang kaba, ang takot. Kung babalik ka pa ng buhay, o kung ibabalik ka nila dito sa amin, napantay na ang 2 mong paa. Kailangan ka namin. Kailangan kita. Kailangan ko ng katuwang sa pagpapalaki sa mga anak natin. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan kita. Kaya lang, ginagawa ko to para sa kinabukasan natin. Bayaan mo, darating ang araw. Magsasama-sama rin tayo. Pag opisyal na ako na ang masusunod. Hindi na akong susunod. Kaya nakikiusap ako. Unawain mo ako. Sana pag-alis ko, huwag sasama loob mo. Huwag mong pabayaan ang mga bata. Gano'ng kahaba nakita mo itak? Mga gato kahaba. Nakakasiguro ka ba? Hindi ko sir. Ha? Medyo madilim mo kasi. Sa lugar namin. Ba't di mo alam? So sir, madilim nga talaga Ano ba? Oo sir, kasi talaga hindi ko na mukhaan Magulat ako. Ikaw pala sa Oo Mateo. yan ha? Ako si Makaray. Hindi sinungaling. Oo. Tawagin mo lang ako, Mac. Sige. Kanina pa naghihintay si Kapitan. Halika na. Ayusin natin lahat yan. Alam nyo na ang dapat nyong gawin. Makakalis ka na. Mag-iingat lamang kayo. Sir. Si Mateo ho. Si Wanshi. Tomas Madelo, sir. Ikaw pala si Madelo. Maupo ka. Spinas, bukas tumawag ka ng maaga. At alam nyo nang gagawin nyo. Maaga kayong pumunta sa Barangay Puchao, sa ating detachment. Mag-iingat lang kayo ha. Yes, sir. Masyadong Yes, sir. critical ang Yes, sir. kondisyon ngayon doon. Okay ba? Yes, sir. Thank you, sir. Madelo, medyo magulo ang sitwasyon dito sa Cotabato. Dahil sa ikaw nirekomenda ng training officer mo, ikaw ang napili na may padala sa Barangay Puchao, sa ating detachment. Dito ko masusubok ang tapang at talino mo. Nakahanda po ako, sir. Sa anumang mangyayari. Makaraig, Sir. pakilala mo siya kay Sergeant Mulit. Yes, sir. Bukas, maga-maga, lumakad kayo, baka kayo abutin ng dilim. Maliwanag ba? Sir. Mga kasama, tinulong ko kayo upang ating sariwaing muli
Balangkasin ang ating ipinaglalaban. Tanging armadong pakikipaglaban lamang ang paraan upang mabawi natin ang ating mga lupain sa kamay ng mga Kristiyano. Ang Mindanao ay hindi sa kanila, kundi para sa mga Muslim lamang. Noong pa mang panahon ng mga Kastila, Hapon, at ng mga Amerikano, ipinaglaban natin ang lupain ito. Ngunit anong nangyari? Sa pamamagitan ng mga kapitalistang dayuhan at sa tulong na rin itong mga Muslim na politiko, sinakop ng mga Kristiyano ang lupain ito. At isang araw, nagising na lang tayong walang lupa, walang karapatan. Nasaan? Nasaan ang hustisya? Ang katarungan para sa mga aping katulad natin? Wala! Wala! Masarap ang magbuntis, subalit makirot. Masakit. Madugo ang mga anak. At bago muli nating maisilang ang ating mga ginintuang pangarap, matinding pakikibaka ang ating harapin. Siya nga pala mga kasama. Palagihan kong ipinaalala sa inyong lahat na mahigpit na ipinagbabawal ng ating organisasyon ang pumatay ng sinumang sibilyan na walang kinalaman. At ang higit sa lahat, ang sino man sa inyong subuhay sa ating ginintuang patakaran, maging ito ay inyong mga magulang, kapatid, kamag-anak o kaibigan, isa lamang ang patutunguhan: kamatayan. Lapit lang siya. Maya-maya lang nandito tayo. Malayo pa ba? Mga 12 kilometro na lamang, Modelo. Ano ka mo? Oo. Oo nga. Alam mo, Modelo, mahirap ang buhay dito sa Cotabato. Wala kang makabaltaan sa araw-araw. Kundi ambos doon, ambos dito. Kung may ibang pagkakitaan lamang ako, nais ko na umuwi sa pamilya ko para makapiling ko naman sila. At hindi lagi nakataya ang buhay ko sa panganib. Ito sinumpahan natin trabaho. Wala tayong magagawa. Eh kung ako nga iniwan ko ang asawa ko at mga anak para makipagsagupaan lang dito sa Cotabato. Yan nga ang hirap eh. Pagdating na 15 at katapusan, wala rin. Iniisip ko ang kalagayan ng pamilya ko sa kaperasong perang pinadala ko sa kanila. Bakit? Hindi ka na ba umuwi? Bakit pa ako uwi? Mas mahaba pa ang panahong inuupol ko sa serbisyo ko kaysa sa pamilya ko. Sa kanila siguro, lulubos-lubusin ko na pag nag-retiro ako para habang buhay kami magkasama ng pamilya ko. Ano yan? Checkpoint yan. Kabaro natin. Magandang tanghali ho. Mawalang galang na sa inyo, checkpoint lang po. Kung maaari po sana, yung mga sibilyan bumaba lang. Hindi bali na po yung mga military at opisyal ng gobyerno. Checkpoint pala. Tandaan lang ho. Saan pupunta? Sige po. Bababa. Tandaan lang po. Bakit tayo bababa? Militar tayo ah. Baba na rin tayo para makaihi. Bilis-bilisan lang ho natin, no? Sige nga. Sige, sige. Sige. Dali. Po kayo doon sa tabi. Bilisan nyo. O Brad, saan ka pupunta? Magbabawas lang. O sige, bilis-bilisan mo lang ha. Brad, saan ba punta nyo? Diyan lang. Sa
kampo. Ihatid lang namin itong dalawa. Pagkatapos lang mag-training. Ah, ganun ba? Wag! Marami sila. Hindi natin kaya. Tumawag lang tayo responde. Naisahan tayo, Mac. Tayo na. Tayo na. Ayo, babalat ng mga patay. Ah, sandali lang ho. Bababala ka patay. Sige ho, pwede na kayong pumanik. Sandali lang kaibigan. Military yung tipo mo ah. Sundalo ka ba? Hindi ho, negosyante ako. Namimili ako ng mga baboy sa bayan. Sige na. Ikaw, hoy. Anong tinitingin-tingin mo? Magkasama ko kami. Hindi ako makakapayag, Mac. Kailangan buweltahan ko sila. Nadidisgrasya tayo. Brother, Kung gusto mong maiwan, maiwan ka. malapit na tayo. Para! Tang, sandali lang. Baba! Bakit ha? Nasisira na ba ulo mo? Bakit pati matanda pinakialaman mo? Yan ang sinasabi ko sa Madelo. Bago ka pala sa Cotabato. Kita mo yan? Mga bata! Salubungin nyo! Madelo. Sana, kung magkakaroon ka ng pagkakataon, pakidala mo lang ang pamilya ko. Brad, si Wansi, Tomas Madelo. Tama, ikaw yung nag-report kay Captain Bautista kahapon.
Brad, kabaro din natin siya. Halika't natay ka ni Sergeant mo ulit. Sige. Madali lang, okay ha? Samahan ko lang. Oy! Sarge, siwan si Madelo. Alam ko. Kanina pa nga kita hinihintay eh. Kadarating mo lang dito sa Cotabato, balita ko eh, gumawa ka na ng milagro. Katatanggap ko lang ng tawag mula sa headquarters. Napalaban daw kayo. Yun, Sarge, ang hinihingi ng pagkakataon eh. Marami sa mga kabaro natin ang mamamatay kung hindi ka makikipagsapalaran ni Makarayag. Alam mo, ang tingin ko sa iyo, pinagsapalaran mo ang buhay ni Makarayag para magkaroon ka ng pangalan at sumikat. Aksidente lang, Sarge, ang mabuhay sa gitna ng labanan. Pero ang mamatay, sigurado, pag nagkamali ka. Hoy, ikaw, Madelo. Kinakailangan gagamitin natin to. Kung kailangan maging duwag tayo, gawin natin. Anin mong karangalan o medalya, sabihin mo sa akin. May pakakain mo ba yan sa iyong pamilya? Isa pang masamang pilantik ng dila mo. Sasabitan kita ng tinggang medalya sa dibdib. Kaya kung minsan, marami sundalong napapatay dahil naabuso natin ng ating karapatan. Siya nga pala, Sarge. Huwag mo ko ipapare sa mga kasama mo rito. Sa akin, may paglalagyan ka. Hoy, Madelo. Huwag mo akong tatakutin. Dahil ako, matagal na akong takot. Kaya pala hindi ka takataka. Sa edad mong yan, yan pa rin ang ranggo mo. Sarento. Kumusta ang sugat niya, Sally? Mga ilang araw na lang ho, makakatayo na siya. Maswerte ka pa rin, Blackie. At hindi ka napuruhan. Kaya magpasalamat ka rito kay Baba. O paano? Maiwan ko muna kayo at kayo na muna bahala sa kanya. Sige. Oh, sige. Okay, nagbabantay doon sa kabila. Pare, inom pa. Eh, pare. Kaya mong. Mga kasama. Dito. Dito sa Crocus na ito. Ito ang magiging target natin. Sa kabila, may nagbabantay ba? Meron na doon nagbabantay. Sally. Malalim ang iniisip mo. May problema ka ba? Sally, kinakausap kita. Ano ang problema mo? Matagal ko nang gustong sabihin sa ito, kuya. Mahaba-haba na rin ang panahon na ganito ang takbo ng buhay natin. Walang tiyak na patutunguhan. Para tayong mga tungkod ng bulag na kung saan-saan na lang nabubunggo. Sally, ano ang ibig mo sabihin? Bakit hindi mo ako diretsahin? Kuya, noon pa man at hanggang sa ngayon, naging sunod-sunuran ako sa lahat ng pinag-uutos mo.
Dahil ang sabi mo, ang prinsipyo at layunin ng organisasyon na ating ipinaglalaban ay para sa katahimikan ng ating lahi. Ano nga ba ang ginagawa natin? Kaya nga nagpapakahirap tayo ng ganito eh. Kahit ang maging katumbasay ang buhay natin, walang pakialam. Sapagkat gusto kong matupad ang matagal ko ng minimithi. Ang magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin ng ating pamahalaan sa ating mga kalahi. Sa ating mga kalahing api! Naintindihan mo ba ako? Kabaliktaran yata ang sinasabi mo, kuya. Ang tingin ko sa'yo, ikaw pa mismo ang umaapi sa ating mga kalahi. Binubulag mo sila. Pinipilit mo silang mapaniwala sa iyong baluktot na prinsipyo. Marami nang namamatay sa ating mga kasamahan. At marami na rin tayong napapatay na militar. Sa sitwasyon natin ngayon, mas marami nangangamatay kaysa sa ipinanganganak. Sa tingin mo ba, kung sakaling magtagumpay ka, pakikinabangan mo ang lahat ng pangarap mo? Kuya, nakikiusap ako sa'yo. Bakit hindi na lang tayo sumunod sa agos ng gobyerno? Ang pamahalaan naman ay handang tumulong sa ating kababayang kapuspalad. At katulad ng mga lupain yan na nakatiwangwang na ipinamamahagi, bakit hindi na lang natin bungkalin? Nang sa ganun, magkaroon naman tayo ng biyaya. Bata ka pa, Sally. Bata ka pa. Hindi mo naintindihan ang sinasabi mo. Magmula pa sa ating kanununuan, ay pinaglalaban na ang prinsipyong yan. Ipinaglalaban na! Naintindihan mo? Pero ang tingin ko sa'yo, kuya, wala ka ibang hinahangad kundi ang sarili mong kapakanan. Na balang araw, na kung sakali magtagumpay ka, ay gusto mong sambahin ka ng sambayan ng Pilipino! Maraming tumitiwalag sa katin ng dila mo. Pero bilang na rin ang araw nila. Magpasalamat ka. Naging kapatid kita. Ano yun? Punto kayo na! Tara! Ano? Si Sarge! Siguro alam natin lahat. Ako ang pinalit ng nakakataas sa atin bilang detachment commander. Ibig kong malaman nyo na isang magandang halimbawa ang pinamalas sa atin ni Sergeant Mulit na dapat pamarisan. Kung wala na tayo silbi sa hukbong sandataan ng Pilipinas, ay makabubuti pang tumiwalag na o magpakamatay. Nandito tayo sa Cotabato upang ipaglaban ang karapatan
at kapayapaan. Magandang gabi po, Haji. Magandang gabi naman. Aba, Robles, Spina, Raya, mabuti naman at napasyal kayo. Ano ba atin? Gusto po sana kayong makausap ng aming bagong detachment commander. Si Tomas Madelo. Siya ho yung pumalit kay Sergeant Mulit. Tuloy kayo. Kumusta tuloy po kayo? Mabuti naman. Maupo kayo. Paano kayo riyan? Sige po, salamat po. Dito Salamat lang po kami. Dito na lang kami. Alam mo, dito sa lugar namin, sa Cotabato, medyo magulo. Kaya kailangan matibay ang dibdib mo. Kami yung mga sundalo. Yan o sinumpahan namin tungkulin. Mabuti naman kung gano'n. Sana, lahat ng mga sundalo ay katulad mo. Siya nga ho pala. Balita ko dati kayong membro ng... Huwag mo na ituloy. Noon yon, nung kabataan ko pa. Ngayon nagkaedad na ako. Naisip kong humiwalay na sa kanila. At malagay naman ako sa tahimik na buhay. At kung ano man kanilang pinaglalaban, bahala na muna sila. Tulad ngayon, barangay chairman ako nitong aming nayon. Kung ano man maging problema ng aking mga kanayon, natutulungan ko naman sila. Siya nga pala, Haji. Nagpunta ako rito upang makipag-ugnayan sa'yo. Kung may problema ka, handa akong tumulong. At sa'yo mga kababaryo. Basta wag lang sila lalabag sa pinag-uutos ng batas. Salamat. Salamat, Madelo. Siya nga pala, magpalamig ka muna. Sandali tatawagin ko. Roselia! Po? Maglabas ka nga ng maiinom dito. May bisita tayo. Opo, andyan na po. Sandali lang. Ito na ho, Itay. Siya nga pala, Madelo. Si Roselia, anak ko. Roselia. Kumusta ka? Ba't yung pa ibigay inumin? Oo nga pala. Salamat ha. Siya nga ho pala. Hindi na ho kami magtatagal. Magpapatrolya pa kami. Sa ibang araw na lang kami babalik. Pwede ba? Bakit hindi? Mabuti naman, Madelo. At hindi ka nagsasawang pumasyal dito sa amin. Magkape ka muna. Salamat ho. Teka nga. Bakit naman hindi kayo sa loob ng bahay mag-usap? Dito na lang ho. Mas presko at malakas ang hangin. Sige. Kayo na munang bahala riyan. Aha. Siya nga pala. Kamusta naman ang trabaho mo? Eto, mabuti. Ikaw, kumusta? Eto, ganito pa rin. Parati naghihintay sa pagdalaw mo. Pasensya ka na. Sa hindi ko madalas na pagdalaw sa'yo. Alam mo naman trabaho ko. Medyo delikado. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Ponsek, gabi na. Bakit hindi ka pa magsara? Ikaw naman, Dading, nakikita mong may bisita pa yung pamangkin mo? Anong bisita yan? Baka kung saan mapunta yan. Ikaw talaga, Dading, oo. Kung ano-ano yung nasa sa isip mo, mabuti pa'y pumasok ka na. Isara mo yung kusina. Ako'y nagpapaala-ala lang. Oo, sige na. Ako nang bahala rito. Sige na. Pasensya ka na doon sa tiya ko, ha? Medyo may kasungitan. Matanda dalaga kasi. Okay lang yun. Mukhang umiibig na si Sir, ha? Wala kang magagawa. Maski anong tigas na lalaki, pagdating sa babae, lalambot yan. Alam mo, Tom, magmula nang tumiwalag ang aking ama sa kanyang mga kasamahan, ay wala nang oras na hindi kami nangamba. Dahil alam namin, baka bukas o makalawa ay may mangyari sa kanya. Alam mo naman siguro kung gaano kami kalupit ng mga Muslim.
si sir eh. Pero alam mo, magmula nang dumating ka at makilala, ay parang naglaho lahat ng aming pangamba. Dahil alam ko, natagpuan ko na ang lalaking pagtatanggol kami at dadamayan sa lahat ng oras. Hindi pa ako sundalo. Ugali ko nang tumulong kanino man. Lalo na ngayon nasa tungkulin ako. Walang kailangang magbisa ako ng buhay. Higit sa lahat. Sa taong mahal ko. Sir, toho. Sigurado ka ba? Opo, sir. Doon niyo po siya matatagpuan sa kabaret. Saan kabaret? Sa Amelio. Salamat, sir. Sige, ingat ka. Opo, sir.
Roselia, gabi na! Bilis-bilisan mo! Matulog na tayo! Sandali lang po to, Chang. Bababat ko lang. Susunod na po ako. Itay! Itay! Chang! Itay! Tulungan niyo ako, mga kapitbahay! Maawa na kayo! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Itay! Chang! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Parang awa nila! Maawa kayo! Itay! Tom! Silya! Tom! Itay! Tom! Tom! Itay! Nandiyan ba si Madelo? Bakit? May regalo para sa kanya. Sige, lakad na. Bigay mo kay sir. Cardo, ayusin mo yan. Baka mapalaban na naman tayo. Ano yan? Para kay Modelo. Baka, cake. Okay, Sarge ba yan? Oo. Sandali lang, dadaling ko sa loob. Sarge, regalo para sa'yo. Kanino galing yan? Inaabot lang ho. Kanino kaya galing yan? Ewan ko. Baka unang regalo para sa kasal natin. Mabuti siguro kung tignan natin ano. O sige. Malamang nasundan naman tayo ni Modelo, Commander. Humanda kayo mga kasama! Humanda kayo! Bilatina mo, Modelo. Bilatina mo! Napapanong ka lang. Pero wag kang kasi siguro sa akin. Sa aming mga Muslim! Bakit? Handa akong pit. Maintain, Commander! Kumilos kayo lahat!
kayo! Dito! Dali! Republic of the Philippines, Headquarters, Philippine Constabulary, Camp Crame, Quezon City. General Orders Number 56, March 12, 1974. Pursuant to Paragraph 1-6J, Section 2 and Appendix K of the Armed Forces of the Philippines, Regulation C-131-053, General Headquarters, Armed Forces of the Philippines, dated March 9, 1974. The Bronze Cross Medal, Mindanao and Sulu Campaign Medal, Anti-Dissidence Campaign Medal, and Disaster Relief and Rehabilitation Operation Ribbon are hereby awarded to C1C Tomas M. Madelo, C2C Jose G. Valdez, C2C Mario G. Robles, C2C Honorio T. Raya, C2C David F. Ramos, C2C Manuel B. Espinas, for gallantry in action during an encounter with a group of heavily armed terrorists led by Commander Blas, a notorious outlaw commander at vicinity of Puchao. By this feat, C1C Tomas Madelo contributed to the government peace and order campaign. By command, Major General Ramos. Pinatatawag ako ng GHQ bukas. Wala, bukas ang umaga makalakad ako. Espina. Sir. Ikaw na munang bahala rito. Yes, sir. Ayain nyo. Pag maganda na ang pwesto ko sa Manila, patatawag ko kayo. Aasahan namin, Sarge. Tatagal pa ba tayo rito? Alamang. Sir, oh. Painom, ha? Sige, sir. Tom! Bilis-bilisan mo naman, baka tanghaliin tayo sa daan. Oo, sandali lang. Magbubuhos lang ako.
Red Bank. This is Flipper. Come in, please, over. Nilusob ng mga rebelde ang detachment dito sa Puchaw. Block all possible exits. I repeat, block all possible exits. Do you read me, over? Over and out. Kumusta na ho ang lagay ni Sargento Doktora? Mabuti-buti na ang kanyang kalagayan ngayon. Mga ilang araw na lamang pwede na siyang bumalik sa kanyang trabaho. Kaya lang, Sargento, konting ingat, iwasan ng sobrang pagod. Salamat ho. Okay? Salamat ho, Doktora. Walang anuman. Salamat po. Walang anuman, Mrs. Maiwan ko muna kayo sandali. Kailangan ka ni Colonel Ahero sa opisina. Bakit daw, sir? Panibagong destino na naman. Sa paligay ko, gano'n na nga. O paano? Magaling ka, ha? Salamat ho, sir. Mrs. Alis na ako. Salamat po. Sige. Yan ang napapala ng mga taong sobrang katapatan sa kanilang tungkulin. Pwede ba? Tsaka natin pag-usapan yan. Siya nga pala. Kumusta anak mo? Si Nancy, nasaan? Hindi ko na nga lang isinama dahil may examen sila ngayon. Total, malapit ka na rin lang lumabas dito sa ospital, doon na lang kayo magkita sa bahay. Ito nga lang ayaw magpapigil dahil giliw na giliw raw sa'yo. Uy, hindi pa walang nakakalimutan yung paborito kong isda. Paksiw. Siyempre, asawa kita eh. Pwede ko ba makalimutan kung anong paborito mo? Ang masama nga lang, ang paborito ko, hindi mo na nabibigay sa akin. Hayaan mo na yon. Malilit pa anak natin. Kaya ako nagsusumikap ng ganito para sa kinabukasan natin. Ano bang kinabukasan na may bibigay mo sa mga anak mo? Tomas, ang kailangan ng mga anak mo ay isang amang sumusubaybay sa kanila. Kailangan nilang pagkalinga mo. Ang pagmamahal ng isang ama. Wala ka nang ginawa kundi isipin ng gobyerno, pamalaan, ipagtanggol ang mga naapi. Pero kami, hindi ba kami naapi? Naalala mo ba nun, sinabi mo sa akin, na pag naging opisyal ka na, ikaw na ang masusunod at hindi na ikaw ang susunod. Pero alam mo, sa tingin ko, hindi na aabot pa dun eh. Tomas, hindi namin kailangan ang isang bayaning patay. Kailangan ka namin. Ikaw ang kailangan namin. Pagbigyan mo muna ako ngayon. Dahil sa tingin ko, mas kailangan ako serbisyo ngayon.
Kaya na. O sige, pagkatapos nito, ibibigay ko ng paborito mo. Pangako yan. Sir! Pakipirma lang po. Good morning. Magandang umaga po naman. Sergeant Madelo po. Nandyan ho ba si Colonel? Nanyo po siya. Saglit lang po. Sir, nandito na po si Sergeant Madelo. Yes, sir. Pumasok na raw po kayo. Salamat po. Sir. Maupo ka. Talagang hinihintay kita. Alam mo bang nasa akin ang MPF mo? Sir, ang ibig niyo sabihin nasa inyo ang military personnel file ko? May feedback sa akin na ang lalawigang ito ay nasa hotspot at napakaraming scalawags in uniform. Gusto kong linisin yan. Ikaw ang gagawin kong hepe ng Special Operating Unit ng Provincial Command. Sir, pwede ba mag-request? Ano yun? Kung pwede ho sana, yung mga kasama ko sa Mindanao, silang makasama ko dito sa operation dito. Sige. Mo't lalakarin ko yan. Ikaw, baba! Commander, Purasul. Boss, para sa inyo ito. Teka, boss. Papagutusan lang. Doon! Baba! Baba! Dali! Lakad! Sir! Dalhin sa headquarters yan, ng mga inventaryo. Yes, sir. Damputin mo lahat ng pera. Yes, sir. May ebidensya tayo. Magandang gabi ho. Checkpoint lang ho to. Saan galing yung patay na yan? Pakitanong lang po niyo kay Tiniente. Commander, may konti yung problema. Sir. Ano problema, Sargento? Checkpoint lang, sir. Oh, hindi ba nakit ang patayan? Tsaka isa pa, hindi ba sabat ang rango ko para paraanin kami? SOP lang, sir. Pwede bang mabuksan at makita? Mabuksan? Sargento Madelo. Huwag mong pakikialaman yan. Escort ko yan. And that's an order. Unlawful order yan, sir. Ay, alam mo naman, may SOP tayo. Pasensya ka na, sir. Madelo, binabalaan kita. Matagal ko na nababalitaan na pati kabaro mo, tinatalo mo. Siguro naman may pangarap ka rin marating ang rango ko. Kapag nagpumilit ka, nabuksan ang kabaong na yan, tinitiyak ko sa'yo, mamamatay ka hanggang sarento ka lang. Hindi ko naman pinangarap na marating yan, sir Kung galing lamang sa masama. Kung sakaring makuha ko yan, tinitiyak ko sa'yo, taas noo ko. Dahil pinaghirapan ko at katapatan sa tungkulin. Kaya kung minsan, sir, bumabaho ang pangalan ng militar. Dahil sa katulad nyo, sir, ang tingin kong nakalagay na rango sa uniforme mo, sinisiguro ko, binili mo lang. Bader! Ba! Gusto mo? Oo. Sudal! Diyan ka!
Tado. Matagal na ako sa negosyong ito. Ngayon lang nangyari. Lahat ng mga transaksyones ko ay nabulabog. Hindi ko malaman kung bakit. Sino ba talagang Modelong yan? At wala kayong magawa. Ikaw, Manuel, ano nangyari sa pera ang pinamimigay mo sa mga opisyal na yan? Tuwing kinsanas at katapusan ng buwan? O baka naman ibinubulsa nyo na. 50 mil ho ang binibigay ko sa bagong provincial commander. Pero ayaw tanggapin. Balita ko, boss. Matibay daw ang dibdib ng Modelong yan Hindi daw kaya sindakin sa pera yan Bakit? Marami bang salaping mga taong yan? At ayaw tumanggap ng perang galing sa atin? Ang alam ko, si Modelo ay masyadong straight na tao. Don Montalvo, siya ngayon ang special action man ng bagong provincial commander. Inaloko na rin siya ng 50 mil, pero ayaw talagang tanggapin. Bakit hindi yung desisyonan, Don Montalvo? Baka maya tayo pa masilap. Marami na rin pinahirapan rebelde sa Mindanao. Sa Mindanao yon. Pero kay Don Montalvo, akutin man niyang buong militar, hindi siya oobra. Ang isa pa, gusto ko rin malaman ninyo na ang taong yan ay matakaw raw sa medalya. May balak pa yata maging general Kapag nang pumilot ang taong yan, nabanggain ako. Kahit tenyente, ay hindi niya mararating. Manuel, kahit anong paraan, kunin mo ang taong yan at iharap. Sandali lang. Gusto ko rin magpapawis Tagal na ako lang isayo.
Tayo na. Mabuti naman at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko, Modelo. Kahit kailan, hindi ako tumatanggi sa imbitasyon. Huwag lang akong pipilitin. Huwag mo silang intindihin. Ang importante, mag-usap tayong dalawa. Halika. Ano tinitingin-tingin nyo? Ha? Gusto nyo paikutin namin bulili ang utak nyo? Alam mo, Modelo, 99% ng militar at mga pulis sa probinsyang ito ay nakaperol sa akin. At kung sakaling natanggapin mo ang inaalok ko, ikaw na ang may pinakmalaking matatanggap tuwing kinsanas at katapusan ng buwan. Nasisiyahan ka ba naman sa sinasahod mo sa pamahalang pinaglilingkuran mo? Sapat na kayang tuwing kinsanas na pamili ng bigas? Ano naman kaya magiging ulam mo? Tinitiya kong kalunggong. At kung sakaling mapatay ka, sa pagsugpo mo sa akin, magkano naman kayang ibibigay siya ng gobyerno? Yan ba naman sapat ba sa lahat ng pag-aaral ng iyong mga anak hanggang sila ay makatapos? Kung medalya lang ang habol mo, Modelo, mabuti pa ganito na lang gawin natin. Tuwing 5 kumpit na papasok ko, isang pahuhuli ko sa iyo. At tutulungan pa kita. Nailatala sa lahat ng malalaking payagan ng bawat huli mo para magkaroon ka ng maraming medalya. At bukod doon, tuloy pang sweldo mo. Buwan-buwan. Pasensya ka na doon, Montalvo. Hindi ako kamukha ng mga ibang kabaro ko. Makakita lamang ng litrato ni Rizal sa papel. Pinagpapalit ng tungkulin sa bayan. Noong araw katulad mo rin ako. Walang-wala. Pero tinama ko ngayon. Lahat ng naising ko nagagawa ko. Sa katunayan lahat ng mga kababayan ko dyan natutulungan ko. Yan ang hirap sa'yo doon, Montalvo Naliligo ka. Pero hindi ka nagbabanlaw. Alam mo ba, Modelo? Kapag hindi ko nakuha ang isang bagay sa negosasyon, ay kinukuha ko sa pamamagitan ng likidasyon. Hindi mo kayang baguhin ang prinsipyo ko. May karapatan kayo lusot lahat ng kargamento linggo-linggo. Pero huwag ka lang magpapahuli sa akin. Kalimutan mo na natin yan. Kumain ka muna. O uminom. Salamat. Sanay naman akong kumain ng galunggong Sir. Sir. Maupo ka, Major. Thank you, sir. Mukhang may problema, sir. Tungkol kay Don Montalvo. Pinipilit niyang isama kami sa kanyang payroll. Yun lang ba, sir? Hayaan nyo't kakausapin ko yun. Sasabihin kong dagdagan. Kung gusto niyong dagdagan pa. Alam mo, sir, sa gusto natin at sa hindi, aminin natin na maliit ang ibinabayad sa atin bilang isang militar. Ngayon, ang iba sa atin ay mayroong mga pamilya. At ang karamihan sa atin ay nangarap na magkaroon ng matiwasay na kabuhayan. Pero ako, 5 taon lamang akong nadistino dito. Nagkaroon ako ng paupahang bahay sa Maynila. Yan ay utang ko kay Dong Montalvo. Sir, bakit hindi natin tanggapin? Tignan nyo.
Kada kinsenas at katapusan, dumarating ang sobre. Wala tayong kapagod-pagod. Nakaupo lamang tayo, tatanggapin natin. Di ba, sir? Nakikisama sa atin si Don Montalvo. Pakisamahan natin siya. Sa totoo lang, sir, ako marami na akong pera. Gusto ko nang mag-retire. Wala na akong ambisyon na marating pa ang ranggong kinalalagyan nyo. Nagtataka nga ako sa iyo eh. Kung bakit hanggang ngayon, major ka pa rin. Alam mo sa edad mong yan, dapat general ka na. Sir, major nga ang rango ko. Pero general naman ang bulsa ko. Modelo. Sir. Naniniwala ka ba sa kasabihang ang isang tiklis na kamatis kapag nahaluan ng isang bulok ay mabubulok na rin lahat? Aba, oo, sir. Anong dapat gawin? Dapat siguro, sir, itapon yung bulok. Excuse me, sir. Siya nga po pala, sir. Meron akong nakong impormasyon. Tuwing Martes, naglalabas ng kargamento si Don Montalvo para dalhin doon sa buyer niya. Positive ka ba? Yes, sir. Leon! Balik mo! Baba! Tumawag sa headquarters. Yes, sir. Alpha, Alpha. This is Bravo. Alpha, Alpha. This is Bravo. You need reinforcement. Immediately. Dito, Santonio Subdivision. Roger, nandiyan na kami. Over. Navy kami! Navy! Okay yan. Okay yan. Una ho kami. Sige. Doon! Mission accomplished, sir. Congratulations. Thank you, sir. Congratulations, Sarge. Sino mga yun? Mga huli namin, sir. Mga Navy. Navy? Punyeta mga Navy yan, ha? Bakit nakikialam dito? Sir. Sir! Ito ba sinasabing Yes, Navy? Sir, mabuti na... Sir! Aray nako. Nakakahiya kayo. Sir, akala ko nakatimbang. Sir! Hindi ko na kumbinsi. Pero ako ang bahala sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Ikulong nyo na yan! Dali nyo na kaagad! Dali!
Tingnan niyo kung ano yun! Tara! Ano nangyari? Pinasuko tayo ng mga militar. Iho de la gran puta. Palagi ko, si Madela ang nagkagawa nito. Manuel, ihandang sasakyan. Dalhin lahat ng importanteng dokumento. Wala makitang ebidensya. Tayo na! Iho de puta! Dahil lamang sa isang tao, nasira ang aking mga negosyo! At ang masakit pa, si Don Montalvo ay mukhang gago! Ano ba nangyayari sa inyo? Isang tao lamang ay wala kayong magawa! Nasisira ng tiwala ako sa inyo! Ikaw, Manuel, ang tingin ko sa iyo ay nasira na ng diskarte mo! Isang kaperasong tao lamang ay hindi niya may ligpit. Alam niyo ba kung ilang milyon silang mawala sa akin? Ha? Ikaw, Kulot. Isa ka pa naman sa mga inasahan ko. Pero magmulang dumating ang Madelong yan, nagkulay banig ka na. Pero boss, kasi naman ito si Madelo... Hindi ako makapapayag na humaba pa ang buhay ng taong yan. Kaya bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Gawin niyo ang lahat ng paraan. Gusto kong makitang tad-tad ng bala ang katawan ng Madelong yan. Tinatawag kita Madelo. Sapagkat ibig kong malaman mo na meron akong bagong assignment na maging provincial commander ng Cebu. Kaya pansamantala, nag-request ako na ma-assign muna kayo sa Metrocom. Masyado na kayo mainit dito. Bata ka pa. Huwag ka mag-alala. Pag nasa Cebu na ako, i-request ko na ma-assign kayo ron para magkasama-sama ulit tayo. Good luck. Salamat ha. Tara na. Alay, magkano ito?
Sir, wala Sergeant Baon. Dahil ng patay pati sasakyan. Yes, sir. Biruin mo. Public. Enemy. Number 1 ka. Ben. Tumbling. Kaya kung minsan tol gusto na kitang gayahin dito. Kung tawagin ako dito, bang, gambling. Huwag mo na akong gayahin, tol. Kita mo ang buhay ko. Laging hit and run. Para akong dagang laging nakahabol ng pusa. Ni wala akong sariling lungga. Kung mainit ka sa Manila, dito ka magpalamig. Nakakasiguro ako sa'yo, tol, walang sabit. Tahimik, walang kakante, walang kakatalo sa'yo. Sigurado kang tahimik, ha? O, sweetheart, nasan yung sausawan? Sibuyas kamatis, paborito ni Utol Binyan. Wag na, Day, wag na. Baka buting ka ng siyam na taon na naman. Bin, may mga parak sa labas. Sino naman kayong mga demonyong nagtsotso nito? Minsan lang tayo magkita, nabululyaso pa eh. Ang kala ko ba'y walang sabit? O ito, tsaka na lang tayo magkita. Pambili mo ng alamang. Salamat ha. Ibalo lagi ko police visit sa ko, abigo, ang supag ko, ang misis ko, kikuta mo, di ba data mo? Aray-aray, agoy, police, pisik, custom, barangay, tangan, lumang kilabo to eh. Sino ito maingay na ito? Kapatid ni Ben Tumbling, sir. Pero hindi yata marunong Tagalog eh. Ayaw pag binuwang bay, ha? Bisaya ko, ha? Di si Ben Tumbling. Waray ko kay Balo, sir. Kung kay Balo lang ko, sir, asa si Ben Tumbling, ako mismo mo patay, sir. Mamatay man ako sila nga, sir. Clerics, cleric. Talaga bang hindi marunong magsalita ng Tagalog to? Dalhin mo si Zelda ng bahala para matuto siya magtagalog. Kadyot lang, sir. Marunong naman ako managalog, sir, eh. Ngilaking naong ni mo pawa, sir, eh. Colonel, General, sir, attorney, sir. Huwag niyo akong dali sa bahala. Kay ukso ko, kay patsyong ko. Captain Banagon speaking. Buti, ikaw nakakausap ko. Sino to? Kung na kailangan malaman pa, may hostage kami. Hostage? Oo, dito sa number 9 Neptune Street. Number 9, Neptune Street. Oo, alam ko yung lugar na yan. Ano ba kailangan ninyo? Isa lang ang kailangan ko. Si Madelo. Si Madelo? Si Madelo, kapalit ng mga hostage. Punyeta. Ano yan, sir? Problema eh. May nang hostage. Sa number 9, Neptune Street. Pero ang hinihinging kapalit, ikaw. Kailangan yatang malaman ni Colonel to eh. Huwag na, sir. Problema ko ito eh. Isasama ko na lang mga bata ko. Aalalayan kita. Huwag na ho, sir. Papaalam na ako. Oh, anytime. Nandito lang sa opisina. Feedbackan mo ko. Minutos pa ang ibibigay natin sa kanya. Bakit ba? Bahay namin to ah. Bakit pa kayo nandito? Matutulog na kami. Huwag kang maingay! I-late-late mo pa. Napakadaldal mo na. Ano bang talaga ang kailangan nyo sa amin? Kung pera't alahas, andyan bibigay ko sa inyo, huwag nyo lang kaming galawin. Hindi namin kailangan ng alahas mo. Isang tao lang ang kailangan namin. Naintindihan mo? Ano yun? Boy! Bon! Tignan nyo sa labas! Diba? Oh.
kapatid mo! Kung hindi, sasabog ang ulo ng batang ito! Bilis! Papano! Mami! Mami! Anak ko! Salamat. Salamat po. Masama ba ang tama mo, Valdez? Lagi, sir. Alam mo, mula nung makasama ka namin, inadama namin ang pagiging santo na sundalo eh. Isa pa, sir. Alaan mo, sa tanda ko lang ito, masabitan pa ako ng medalya. Nadamay lang kami sa iyong tapang at paninindigan. Sir, panibagong medalya mo na naman to. Kasama naman kayo eh.